Bukas po ay piyesta ng ating parokya, Our Lady of Purification. Pero ang Our Lady of Purification ay fiesta ng Presentation of the Lord. Kapag purification, ang mata natin nasa Birhen, nasa Ina. Pero kapag presentation, ang ating pansin ay nandoon sa anak. Sapagkat sa araw na yon ay inihanda, inialay siya sa templo, presented to the Father in thanksgiving. Ang tanong po ay, ano ang tanda that we have met the Lord? Ano ang tanda na nakatagpo na natin ang Panginoon? Kung papaanong nakatagpo ni Simeon ang Panginoon, nakatagpo ni Ana ang Panginoon, nakatagpo ni Maria at Jose ang Panginoon. Ano ang tanda na nakatagpo mo na you have encountered, you have met the Lord? It is humility. Somebody who has met the Lord will always be touched and then bend his knees and humbly recognize the holiness of God. Paano natin pinapakita ang ating humility? Sa pamamagitan ng repentance. Sa pamamagitan ng pagsasabing, Lord, I am not worthy. Sa pamamagitan ng pagsasabing, Lord, have mercy. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Nakakita na kayo, hindi pa? Tingnan niyo yung katabi niyo. Ganyan-ganyan ang mukha ng demonyo. Pero meron lang pagkakaiba. Alam niyo kung ano? Kamukhang-kamukha ng katabi ninyo ang demonyo. Pero hindi demonyo yung katabi ninyo. Alam niyo kung bakit? Yung katabi niyo may tuhod. Yung demonyo, walang tuhod. At dahil walang tuhod ang demonyo, hindi siya makaluhod. At ayaw niyang lumuhod. Sapagkat ayaw niyang magpakumbaba, sapagkat ayaw niya magsabing, Lord, have mercy. Kaya tayo binigyan ng tuhod para sabihin hindi lamang ng labi, kundi sabihin din ng ating katawan, Lord, have mercy, Christ, have mercy, Lord, forgive me. Balik tayo sa tanong, ano ang tanda that you have met the Lord? Humility. Ano ang tanda ng humility? Lord, have mercy. Pangalawang tanong, ano ang tanda na si Jesus ay hindi mo lamang nakatagpo? Si Jesus ay nasa iyong puso. Pinili ka na ng Diyos na maging templo niya at ang katawan mo naman ay hinahayaan mong naroon nakatira ang Diyos. What is the sign that God lives in your heart? Ang sagot, humility. Pero paanong humility? Sign that God is in your heart. Ang pangalawang tanda ng humility ay, I love my enemies. Only the humble can love enemies. The proud will say, patas-patas lang tayo, bawian lang tayo, you are my enemy, I am not your friend. But the humble person will say to the one who plots against him, Father, forgive them, they do not know what they are doing. Ang ibig sabihin ng humility, loving your enemies, at ito ang tatak ng tunay na Kristiyano. Maaari magsimba tuwing linggo, maaari magrosaryo sa bahay, maaaring tumulong sa mahirap, maaaring magturo ng katisismo. Subalit, kapag meron kang isang tao sa iyong puso na ayaw mong patawarin, ang lahat ng ginagawa mong kabutihan ay babagsak because you have failed to follow the Lord. First question, what is the sign that you have met the Lord? Humility. What is the sign of humility?
Lord, have mercy. Second question, what is the sign that God lives in you? Answer, humility. And what is the sign of that humility? You love your enemies. Pangatlong tanong, ano ang tanda na mahal ka ng Diyos? Na mahal ka ng Diyos? Ang sagot, humility pa rin. At ang tanda ng humility sa isang taong mahal na mahal ang Diyos at mahal na mahal ng Diyos, ang tanda nito ay you're able to endure trouble. You're able to carry the cross. Ibig sabihin, patience, endurance. Ang ibig sabihin noon, ang tanda na mahal ka ng Diyos ay hindi yung maginhawang buhay, hindi yung madaling buhay, hindi yung top of the world na buhay, hindi yung sikat na buhay. Ang tanda na mahal ka ng Diyos ay you walk in the valley of darkness and you are not afraid because God is in your heart. Ibig sabihin, ang tunay na kaibigan ng Diyos, mahihirapan. Subalit ang pinakamaganda at pinakamahusay na tagapagturo ng ating buhay ay hirap ng buhay. Sapagkat ang buhay na madali, ang buhay na maginhawa, ay walang aral na iniiwan. Because the most important lessons in life we learn by difficulty. Kaya nga sa school, para i-test, para matuto tayo ang mga bata, binibigyan ng mahihirap na test. Sapagkat sa pamamagitan ng mahirap na test, natatandaan natin yung lesson. Dahil sa mahirap na test, natatandaan mo yung formula ng algebra. Dahil sa mahirap na test, natatandaan mo yung mahirap na vocabulary at spelling. It is by difficulty that we learn the most important lessons in life. And when God gives us difficulty, it is because God wants us to learn. So tatlong tanong bago tayo mag-fiesta bukas. Ano ang tanda na nakatagpo mo na ang Diyos? Sagot, humility. Humility by repentance. Ano ang tanda na nananahan sa iyo ang Diyos? Ang sagot, humility. Humility by loving our enemies. Ano ang tanda na mahal mo ang Diyos at mahal na mahal ka ng Diyos? Ang sagot, humility pa rin, pero endurance, pero patience, pero pagpapasa ng sariling krus nang hindi nagrereklamo, kundi naghahanap ng aral. My dear brothers and sisters, ito po yung summary ng Beatitudes. Ito po ang summary ng blessed are you, blessed are you, blessed are you. The Beatitudes is actually a summary of only one virtue. It is humility, humility, humility. It is repentance, it is loving our enemies, it is patient endurance. Ang fiesta bukas, pagdiriwang natin. Subalit, magdiriwang ang buong binmali kung matutunan natin na ang daan patungo sa Diyos is only and always by humility. Bukas po ay fiesta ng ating parokya, Our Lady of Purification. Pero ang Our Lady of Purification ay fiesta ng presentation of the Lord. Kapag purification, ang mata natin nasa Birhen, nasa Ina. Pero kapag presentation, ang ating pansin ay nandoon sa anak. Sapagkat sa araw na yon ay inialay siya sa templo, presented to the Father in thanksgiving. Ang tanong po ay, ano ang tanda that we have met the Lord? Ano ang tanda na nakatagpo na natin ang Panginoon? Kung papaanong nakatagpo ni Simeon ang Panginoon,
nakatagpo ni Ana ang Panginoon, nakatagpo ng Maria at Jose ang Panginoon. Ano ang tanda na nakatagpo mo na you have encountered, you have met the Lord? It is humility. Somebody who has met the Lord will always be touched and then bend his knees and humbly recognize the holiness of God. Paano natin pinapakita ang ating humility? Sa pamamagitan ng repentance. Sa pamamagitan ng pagsasabing, Lord, I am not worthy. Sa pamamagitan ng pagsasabing, Lord, have mercy. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Nakakita na kayo, hindi pa? Tingnan niyo yung katabi niyo. Ganyan-ganyan ang mukha ng demonyo. Pero meron lang pagkakaiba. Alam niyo kung ano? Kamukhang-kamukha ng katabi ninyo ang demonyo. Pero hindi demonyo yung katabi ninyo. Alam niyo kung bakit? Yung katabi niyo may tuhod. Yung demonyo, walang tuhod. At dahil walang tuhod ang demonyo, hindi siya makaluhod. At ayaw niyang lumuhod. Sapagkat ayaw niyang magpakumbaba. Sapagkat ayaw niya magsabing, Lord, have mercy. Kaya tayo binigyan ng tuhod para sabihin hindi lamang ng labi, kundi sabihin din ng ating katawan, Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, forgive me. Balik tayo sa tanong. Ano ang tanda that you have met the Lord? Humility. Ano ang tanda ng humility? Lord, have mercy. Pangalawang tanong, ano ang tanda na si Jesus ay hindi mo lamang nakatagpo? Si Jesus ay nasa iyong puso. Pinili ka na ng Diyos na maging templo niya at ang katawan mo naman ay hinahayaan mong naroon nakatira ang Diyos. What is the sign that God lives in your heart? Ang sagot, humility. Pero paanong humility? Sign that God is in your heart. Ang pangalawang tanda ng humility ay, I love my enemies. Only the humble can love enemies. The proud will say, patas-patas lang tayo, bawian lang tayo, you are my enemy, I am not your friend. But the humble person will say to the one who plots against him, Father, forgive them, they do not know what they are doing. Ang ibig sabihin ng humility, loving your enemies, at ito ang tatak ng tunay na Kristiyano. Maaari magsimba tuwing linggo, maaari magrosaryo sa bahay, maaaring tumulong sa mahirap, maaaring magturo ng katisismo. Subalit, kapag meron kang isang tao sa iyong puso na ayaw mong patawarin, ang lahat ng ginagawa mong kabutihan ay babagsak because you have failed to follow the Lord. First question, what is the sign that you have met the Lord? Humility. What is the sign of humility? Lord, have mercy. Second question, what is the sign that God lives in you? Answer, humility. And what is the sign of that humility? You love your enemies. Pangatlong tanong, ano ang tanda na mahal ka ng Diyos? Na mahal ka ng Diyos? Ang sagot, humility pa rin. At ang tanda ng humility sa isang taong mahal na mahal ang Diyos at mahal na mahal ng Diyos, ang tanda nito ay you're able to endure trouble. You're able to carry the cross. Ibig sabihin, patience, endurance. Ang ibig sabihin noon, ang tanda na mahal ka ng Diyos
ay hindi yung maginhawang buhay, hindi yung madaling buhay, hindi yung top of the world na buhay, hindi yung sikat na buhay. Ang tanda na mahal ka ng Diyos ay you walk in the valley of darkness and you are not afraid because God is in your heart. Ibig sabihin, ang tunay na kaibigan ng Diyos, mahihirapan. Subalit ang pinakamaganda at pinakamahusay na tagapagturo ng ating buhay ay hirap ng buhay. Sapagkat ang buhay na madali, ang buhay na maginhawa, ay walang aral na iniiwan. Because the most important lessons in life we learn by difficulty. Kaya nga sa school, para i-test, para matuto tayo ang mga bata, binibigyan ng mahihirap na test. Sapagkat sa pamamagitan ng mahirap na test, natatandaan natin yung lesson. Dahil sa mahirap na test, natatandaan mo yung formula ng algebra. Dahil sa mahirap na test, natatandaan mo yung mahirap na vocabulary at spelling. It is by difficulty that we learn the most important lessons in life. And when God gives us difficulty, it is because God wants us to learn. So 3 tanong bago tayo mag-fiesta bukas. Ano ang tanda na nakatagpo mo na ang Diyos? Sagot, humility. Humility by repentance. Ano ang tanda na nananahan sa iyo ang Diyos? Ang sagot, humility. Humility by loving our enemies. Ano ang tanda na mahal mo ang Diyos at mahal na mahal ka ng Diyos? Ang sagot, humility pa rin, pero endurance, pero patience, pero pagpapasa ng sariling krus nang hindi nagrereklamo, kundi naghahanap ng aral. My dear brothers and sisters, ito po yung summary ng Beatitudes. Ito po ang summary ng blessed are you, blessed are you, blessed are you. The Beatitudes is actually a summary of only one virtue. It is humility, humility, humility. It is repentance. It is loving our enemies. It is patient endurance. Ang fiesta bukas, pagdiriwang natin. Subalit, magdiriwang ang buong binmali kung matutunan natin na ang daan patungo sa Diyos is only and always by humility.